Sa bago pong segment na hatid ng Telebisyon ng Bayan sa inyong lahat, patuloy po naming bibigyang kasagutan ang lahat ng inyong mga katanungan. Ngayon pong araw ay malalaman natin ang estado ng sektor ng kalusugan sa Ormoc City na isa rin sa hinagupit ng bagyong Yolanda. Muli, narito po ang tanong ni Boss, sagot ko, kasama si Jules Gia. Sa usaping pangkalusugan sa Pilipinas, naghahatid ng serbisyong medikal ang pamahalaan at ang pribadong sektor. Ang bawat komunidad naman ay nabibigyan ng pagkakataon na makalapit sa mga health services sa pamamagitan ng mga barangay. Sa patuloy nating pag-iikot sa Ormoc, Leyte, aalamin naman natin ngayon ang estado ng sektor ng pangkalusugan. Kung ating tatandaan, naging biktima rin ang Ormoc ng hagupit ni Yolanda. Nagtungo tayo sa Barangay Tongonan kung saan makikita ang isang geothermal power plant. Sa naturang barangay ay kapansin-pansin na tunay na napaglaanan ng prioridad ang mga batayang serbisyo, tulad na lamang ng serbisyong pangkalusugan. Kasi malayo kami sa bayan. In history natin, marami tayong buhay na nawawala, na naubusan ng dugo, dahil wala kaming kalabaw lang dati, kabayo. So, ganun ka ang history dito. Kaya ito ang inuna namin to save sa life. Maraming mga serbisyo ang naihahatid ng health center ng Tongonan. Noong 2014 lamang ay nakapagpanganak sila ng mahigit 50 ina. At ang kahanga-hanga pa rito ay wala ni isang kusing gagastusin ang mga residente ng Tongonan. Libre lahat, sagot yan ng barangay. Maaari rin naman magpa-check up sa kanilang health center ang mga residente ng ibang barangay. Ngunit ang gamot naman ay kailangan ng bayaran. Kumpletong-kumpleto ang Tongonan Health Center dahil ito ay may doktor, may nurse at may 2 midwife. Nakaantabay din ang ambulansya. Maging ECG ay mayroon sila. Wala nga lang x-ray sa ngayon. Ngunit may tanong ang mga boss ng Barangay Tongonan sa pamahalaan. Bakit napaka-higpit ang processing ng permit? Mahigpit ang processing ng permit dito. Kasi ang ano kasi natin, yung mission natin sa health natin, to sustain. So kung hindi namin makuha ito ng darating ang araw, hindi namin tayo takbuhin ito. Dumadami yung population namin, lumiliit yung share namin. So laging libre na lang yung tao, yung gamot. Mahigpit umano ang proseso ng Department of Health o DOH sa Region 8. Hangarin nila na makakuha ng permit to operate bilang isang level 1 na health facility. Nang sa gayon ay maaari na rin silang makasingil ng mga pasyente na hindi nila kabarangay. Yung revenue na yun, hindi na kami gagastos ang NGO. So mapipray yung tao namin, yung funding ng NGO, makagagastos namin sa ibang. Kapag naibigay na sa kanila ang level 1 permit to operate, maaari na nilang palawakin sa iba pang mga barangay ang serbisyo ng kanilang health facility. Ang kita naman na makokolekta ay gagamitin upang maging self-sustaining na ang health center at hindi na kukunin pa sa pondo ng barangay. Dahil sa mahusay na pamamahala ng Barangay Tongonan sa kanilang health center, kinilala sila bilang barangay na may best sanitation practices noong 2008. Nakapanayam naman natin ang isang representante ng DOH Region 8 upang tugunan ang sentimiento ng Barangay Tongonan. Ngunit na umano ng DOH Region 8 ang nakatalaga upang ito ay aksyonan. Kaya naman idudulog natin sa DOH National Office ang panawagan ng Tongonan. Maganda ang layunin ng Barangay Tongonan na maging self-sustaining na ang kanilang health center. Ito ay tiyak na makakabawa sa mga iisipin ng national government at maging ng kanilang local government. Dapat lamang nahangaan ang priority setting ng Barangay Tongonan, tutok lamang sa mga batayang serbisyong panlipunan tulad ng pangkalusugan. Patuloy nating tutuklasin ang Ormoc ngayong linggo upang mangalap pa ng mga katanungan ng boss na yan ng kasagutan. Kung kayo ay may mga nais idulog, mag-tweet lamang sa @PTVPH at gamitin ang hashtag Tanong ni Boss Sagot Ko. Mula mismo sa Ormoc, Leyte, para sa Tanong ni Boss Sagot Ko, ako si Jules Giang ng Telebisyon ng Bayan.